Guys, mayong buntag everyone. Good morning. Nagkaroon ako ng time ngayon para mag-update sa inyo pero mahirap talaga guys. Uy, sabay-sabay. Dagdag pa to si Bunny, magpaalam pa. Hindi ko alam kung bakit mag-abroad pa yan siya. Hindi ka ba masaya dito sa amin? Nagutom ka ba? Ginutom ka ba namin? Ang hirap. Ang hirap. Ang Tagalog, linti. Maubusan din ako ng panalog. Maubusan din ako ng Tagalog minsan, guys. Ang sakit pa din. Update ko sa inyo sa sugat ko, guys. Hindi ko alam bakit ganyan siya kasakit. Maliit lang man siya, guys, no? Kasi maliit lang, may nadaanan pa akong masakit dito ba? Yung pagloko sa akin, yung pagpanganak, di ba? Sakit manganak, di ba? Lahat sila normal, 4 sila. Pero bakit ito lang? Bad trip talaga ang araw ko. Mag 1 week na to. Alam niyo ng history nito? Nakagat ko kasi ito habang kumakain. Kasi somewhere out there, naniniwala kayo dun sa chismis na pag nakagat niyo yung dila ninyo or yung labi ninyo or whatever, may may nagalibak sa inyo ba? Someone out there is talking about you. Huy, sana all. Sino kaya yung talking about me? Who you? How can I serve you? How can I serve? What can I do for you? Okay. So, andito ako ngayon sa hospital. I'm trying to be positive and hype myself habang nagpapahinga ang aking anak. Kasi syempre, hindi naman tayo pwede maging negative, guys, no? Nung oras na baban? 9:45. Time check. Alas 9:45. Pinili ko talaga na hindi maglabas, guys. Kung pwede pa lang hindi ako mag-toilet, kaya ginaabangan ko talaga ang doktor. So, ikwento ko sa inyo kung ano nangyari at bakit bigla kong sinugod si Kuya Kyle sa emergency room kagabi, malapit hating gabi. Pero sa ngayon, habang nagpapahinga siya, gusto ko muna kausapin si Bunny, guys. Eh. Nagpaalam na si Bunny sa atin, hindi ko alam bakit. Ako supportive man ako sa ganyan, pero ang hirap maghanap ng katulong, guys, sa bahay. Ang hirap maghanap ng mapagkakatiwalaan ba na nani, lalo na sa mga bata. Sabi ko kay Bunny, bigyan na lang kita ng 1,000,000 piso. 1,000,000 piso. Pag sinabi ko ganun, scam yun. Wala akong 1,000,000, Bunny, tumahimik ka. So, sabi ko, 1,000,000, 25. 25 pala, no? So, kasama ko si Bunny ngayon, guys. Nag-usap nga kami about sa kanyang ginawa lately, no? Doon sa passport. Grabe talaga ang kaba ko, guys. Imagine, nag-alis siya alas 3 ng umaga. Anong oras nag-alis? 3. Alas 3. Alas 3 ng umaga, nagbalik siya, guys, hating gabi. Sino ka, Cinderella? Alas 12 ng gabi nagbalik, guys. Feeling ko hindi passport ang kaso niya ba? Nag-igat-igat, siguro to ay. Sinong gitagpo mo sa Kidapawan? But anyway, sabi ko sa kanya, gabing-gabi na siya dumating. So ngayon, nag-usap kami ngayon, no, about dito sa passport. Kaya nag-process nga si Bunny ng passport. Bunny, bakit wala kang ID? Bakit ka nagpunta dito sa Jinsan? Wala kang maayos na birth certificate. Sabi ni Sabi ni Chico, ma'am, do I also have certificate? Certificate? Sabi ni Calby. Kasi di ba may natanggap silang certificate sa school. Lagi siyang nahihirapan. Ma'am, did you see the one that my teacher give me, the certificate? Certificate ka dyan. Certificate, pero ang cute, no? So ngayon, sabi ko bakit nga ba, Bunny? Bakit wala kayong birth certificate? Ha? Bakit wala kayong birth certificate? Alam mo, namimiss niya si Mayumi kasi meron siyang dalang ribbon ni Mayumi pala. Kita niyo si Coco Martin, guys. Pag tatanungin kung single ka ba daw? Single. Makita to ni kulatado ka. Dili. Bakit walang birth certificate? Bakit wala? Hindi niyo gina-process. Hindi uso yan doon. Taga saan ka gani? Cotabato. Pero naman kay certificate. Pero ang... Hindi naman yung PSA.
Dili PSA, wala lang siya na as in na process taro. Parang man yung giukay sa bangkay yun. Nagisigani pag papotocopy na ko dito, nagbayad pa gani ko, nagisip akong certificate na original mismo katong grade. Bakit nag-isi? Kay pagkasulod niya ba, Pero wala. itanggap nila. Siya- Sa puti-kapi, puti-puti. Siya mismo nakagisi so siya mismo nakagisi so siya dapat matanggapon jud niya to. Siya nakagisi. Ilang copy ba request mo during that time sa original? Isa lang. Isa lang. So ngayon may PSA ka na. Karon na po. O bakit sa Cotabato hindi ba uso ang ID doon? Ba't wala kang ID? Ba't wala kang process ng ID? Kolorom ka. Kolorom Hindi, ka pala. sa Cotabato, dili ko kolorom na dito tanon pero nawala man good. So, Pero at pagbaha, least, pagbaha. Pero at least yung record mo, hindi tayo nahirapan. Oh, Diba? record. Tapos, Dito. mm, Itong gipanguna-una na itong mga record ba. Then, ato, dagan kay kwan dito. Tagalogin mo naman, Besh. Galing ka sa Manila, di ba? Ayun, sa dami-daming i-process dun sa DFA. Gumawa ng Yung una mo natin i-process, yung birth certificate mo. yung birth Mahirap certificate, hindi naman Mabilis sa lang. mabilis lang pero dapat may appointment Hindi, talaga. pero di ba gipabalik ka? Kasi bakit daw? Di ba hindi na-release agad yung birth certificate mo? Bakit ngayon? Di ba sabi mo, Ay, balikan lang daw? no, hindi yung birth certificate mo tong kwan government baka itong magkuha ko o Hindi, walang picture. opo, walang picture na properly ba sa e-gov. Kasi mo kasi magpa-picture, cheese, gano'n. Sa e-gov mo tong ipabalik ko. Pero sa PSA kwan na Madali lang. madali lang kay kanang nagulat lang ba ako dito pag Tapos, anong next ID ang i-process mo? Yung postal. Postal ID. Sa postal ID is ang ginawa ko lang ay Saan ka pumunta? sa post office nila at nagpakiusap ng May maayos. gipirmahan ka? May pinirmahan ako ng maayos. Then, Alam mo ayun. naman, kuris-kuris. Ayun, binigyan nila ako ng... Pinirmahan niya ng maayos. Alam nga naman, kuris-kuris ang pirma mo dyan. Siyempre, yung ayos. Magkano naman yan? Nasa Nabayaran 600 ata. 600? O, 600. Wait lang. Guys, bago ko makalimutan, marami kasing nag-bash sa akin, nag-hate no, na hindi daw nila makita si Bunny na nagkakain. Gibash na naman ako, okay, dun sa may sopa ba, sa may bamboo site, kayo nag-video ka, di ba? Gibidyoan mo kami na nagkakain kami. Kasi hindi ka nila nakita nagkain, pakainin daw kita ka, hindi ka daw nagkakain. Sagutin mo nga sila ng maayos, Bunny. First of all po, tapos na po ako doon at ginusto ko pong mag-video kasi napaka-cute po nila tignan. Yun po yun. Sip ka talaga. Lagi. Ang katawan ni Bunny. Oh, alam niyo ba? Alam mo, anong sukat ng tiyan mo dati pagpasok mo? 24? 24. 22. Ay, 26. Sexy niya eh ngayon. Ano na? Nasa 30 lang, anak. Ay, Ay, di nagtaba ka. 28. Ay, 28. Oh, 28. Siguro 28. 28, Kita niyo yung leg ni 29. Bunny, mataba na. Oh. Hello. Good morning. Oh, tapos, ano na? Kumain ka ba? Opo. Hey Ayun. guys, yan yung leeg ni Bunny, mataba na. Oh, chaba chin-chin yan. Bujing. Mataba na ito si Bunny, guys. Ang taba yung mukha niya, ang taba yung mga liig niya, may mga pilo-pilo na dito. Sabi ko sa kanya, bujing ng baby na, ari ka bu. Ari ka bu. Tapos, next. Oh, kumakain ka daw ah. Hindi scam. Oo, kumakain ako ng maayos. Nakukuha Maayos naman ka? ang kain dito. Wala namang kwan. Anong problema mo? Magkasumbong ka ng maayos bago mo ako'y patulpo. Oy, Sige, wala. next. Walang issue na kahit anong kwan. Ma-issue man kayo, how? Issue lang kayo. Tapos yung postal mo, okay na. Postal ID, okay na. Bakit ka nakuha ng passport? Tanong nila. Tanong nyo guys, bakit siya nagkuha ng passport? Saan pala magpunta si Bunny? Saan ka palang punta, Bunny? Magpunta ko ng Iran. Ha? Ano? Ayusin mo, baka girahin tayo dito. Magpunta ko ng Iran, syempre. Kay mag-gera ko doon. Double na si Bunny, guys. Okay, sige. Kwento mo muna sa kanila yung passport. Sige, anong oras ka? Yung experience mo talaga Ang sa experience ko pagkuha ng po sa passport, napaka-challenging. Ako muna siguro kasi Oh, magtanong sige. sila bakit. Oh, sige. Magtanong kayo guys bakit
doon ko kinuha yung passport niya. Hindi sa Jensan. Meron kami sa Jensan, 'di ba? Malapit lang, madali lang, mabilis lang. Ang problema, pag check ko sa online schedule ng Jensan location, punuan lahat. Tapos nag-check ako sa Davao, punuan lahat. Ang next ko na option, Kidapawan na lang. So pag check ko ng Kidapawan na site, may bakante. Kaya binuko agad si Bani para sigurado na hindi mahuli yung passport niya sa lakad ni Bani, 'di ba? So ngayon, ipapakwento natin kay Bani yung araw na yon na nangyari. Na umalis siya ng alas 3 ng umaga, bumalik siya hating gabi na. Kasi duda ako dito eh. Feeling ko hindi to nag-asikaso ng passport eh. Feeling ko naglakwat siya to nakipagkita sa mga jowa niya dun sa Kidapawan. Sino man kayong mga babaeng kayo. Joke lang. Joke lang guys. Sino man kayong mga babae at lalaki kayo nakipagjowa kayo kay Bani, ayusin nyo. Para ikanto ni Bani, makinig kayo ah. Kasi para to sa mga wala pang passport, no? Mga hindi naka-experience, no? Kasi si Bani talaga, hinayaan ko siya, guys. Message sa akin, Madam, patulong ako, bahala ka dyan, kiber. Hindi, joke lang. I-assist ko si Bani, pero alam ko kaya niya. Okay? Kasi may 2,000 piso siyang dala. Okay, sige. Okay, go. Okay, ka mo. Ayun, first punta ko doon is, syempre, pumunta ko doon ng maga 3, then nakarating ako 9. Then, Ano sinakyan mo? Ayusin mo naman pag pinto dahil. ang first trip akong kumuha to, Tacorong, kasi wala silang padiretsong Kidapawan. So hindi siya as in like magpunta ka ng nag-stop yun, non-stop yun siya. Non-stop, diretso Diretso na siya Tacorong. Tapos, Pagpunta ko ng Tacorong, bumaba ako sa terminal, sumakay naman ako ng Kidapawan. Pagpunta ko ng Kidapawan, nung time ko 9. 9 akong time 9 dumating ka na ng Kidapawan. Nasa nandun DFA ka na. DFA na ako, pero umintay pa ako ng mga 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 hours para Sige. pumunta ako ng Kidapawan. Naghintay ka pa 5 oras, no? 5 oras kasi 1, 2, 2 ang schedule. Pero as mabait naman yung mga tao sa DFA, pati security guard, 12 pinapasok na nila ako. Wow. So, ginawa ko na yung best ko doon na eto, first pa lang na pag upo ko doon, sinabi nila na sige na, pumasok ka na, maghintay ka na lang sa loob. Kasi napakainit sa labas. Sobrang init, 5 hours, naghintay ka pa naman. Tapos pero sa totoo na ako ng buko. Then bumili rin ako ng pastil, makain doon. May pera man yan si Bani, guys. 2,000. Kaso ito kasi, alam ko yan siya eh. May experience ako sa kanya nung isang beses na may pera siya. Pinuno ang sarili niya ng junk foods. Kaya sabi ko sa kanya, pa itong pera mo talaga, mag-lunch ka ng maayos. Hindi ko alam, parang nagdala ba yan ng maayos na snack or what, tubig. Mayaman to eh. Hindi nagdadala ng tubig eh. Ako nakikita nyo, lagi ako may water bottle. Kasi, syempre, tipid no. Pero ito hindi. No, meron akong water Ngayon, kasi pinagalitan kita before. Kasi dati mayaman to, guys. Pabili-bili to ng tubig. Bili ng coke, sa labas. Oo, yan. Bilingon kayo. Oo. Tapos, wait lang. Pagkasikaso sa'yo, that's enough. That's the last one. Mag-rest ka na. Ayun. And then, nung ikaw na inasikaso, ano nangyari? Ayun, pagkasikaso sa akin, tinawag ako hanggat sa dumating yung line ko mismo. Then binigyan ako ng requirements paano i-experience. Ng experience na yun, promise. Napaka-challenge. Pero at First, least, di ba, ang sarap sa pakiramdam. Oo. 6:06. Yung napakainit na panahon, masosolve yun pag marunong ka lang talaga at yung hindi ka umasa sa isa kung kaya mong sarili. Tsaka kung may pera ka, day. Kung wala kang pera, nga ka talaga doon. Pero napakabait ng mga kondo. Doon. Sobra. So, yung unang na-entertain ka nila, saglit lang. Di ba Saglit lang. may kulang ka? Opo. Binigyan ka ng papel. Opo. Pero tinanong nila ako, ano daw gawin ko dun sa passport. Sabi ko, may lalag lang po, then May alis ka, ganon. Mag-adventure lang po, kasama po yung mga anak ko. Ayun. So, Tapos? sabi niya,
sige, eto, bigyan kita ng requirements. Punta ka sa NBI, yan dyan lang nasa likod. Mismo sila nang nagturo sa'yo. Tapos mismo sila mismong nagpapunta sa'yo mismo doon kung paano ka kuhan. Pero hindi, napakadali magkuha ng NBI. As in, no? Kasi ang dalang requirements ni Bani, PSA, original, postal, ID, original, lahat yung nakapotocopy ng mga 300 copies each. Para sigurado, 300 copies. Pero wala Kulang pa din. Kulang pa din yun din. Doon sa mismong photocopyan nila, doon ko mismo ginawa yun. Pero ang bayad doon is 100. Kay marami pa silang Photocopy. Yung So, NBI ko, photocopy rin. So, nakuha mo yung NBI clearance mo immediately. Kasi yung schedule mo, alauna. Opo. Eh, dito sa Gensan, pag hindi mo nasunod yung schedule mo, automatic cancelado ka. Eh, nagbayad na tayo sa passport mo ng 950 pesos. So, ngayon sa Kidapawan Alam mo yung pala, sinabi nila sa akin last nung pagkuhan, iintayin ka pa rin namin hanggat di ka matapos. sa Kidapawan pala ang galing kasi kahit natapos na yung oras mo, Stricto sila pero Bigyan ka nila ng consideration. May chance ka. So Yun ngayon, yung pag pagka- sabi nila, dagdagan mo pa yung ID mo ng 2 pa. So yung isang ID mo, NBI clearance, okay na. Opo. Nagpila ka ulit. Pagpila mo, anong nangyari? Wala rin pero pumunta ako sa Kulang na naman daw. kulang na naman din pumunta ako sa PhilHealth. Okay. So, guys, huwag kayong malito. Hindi kasi sanay si Bani na gina-interview ko siya or ginatanong ko siya. Kasi sabi ko sa kanya, i-share natin yung experience mo para malaman nila. So, bali, nagkalituhan. Sabi ko, kuha ng 2 ID pa. Ay, isang ID pa. So, NBI clearance yung pinili niya. Pagbalik niya, pumila siya ulit para magpa-process na. Kulang pa din pala daw ng isa. So, humingi na naman isa. So, pumunta na naman si Bani sa another office na naman para kumuha ng another ID. Anong oras ka na nakabalik nun? Sa ano? So, ngayon, 4 na yung ID niya. PSA, Postal, NBI, at saka PhilHealth na 4 na lahat. Ngayon, bumalik siya. Parang mga alauna yung schedule niya. Alas 2. Then alas Pumila 3. siya ulit, then lumabas siya ulit, then Alas pumila 3. siya. Nasa alas 4. Alas 3, alas 3:45 pag andun Nakapasok ako ka ulit? Opo, 3:45 pumunta na ako ng PhilHealth. Tapos, anong oras ka natapos? Mga kumbaga nakiusap na lang din ako sa Nabilisan. This ka na please unaasanin ako kay na importante. Siyempre kumbaga marunong makiusap. So, Ganit, yun no? na nila yung sa akin. Ang galing nga eh. So, pumunta ako sa PhilHealth, nakakuha na ako. Pagkuha ko ng PhilHealth doon na naging okay yung lahat. Tapos, nagbalik ka sa DFA. Mga anong oras ka nakabalik doon? 5. 5. Giasikaso ka pa din. Yeah, sikaso pa rin ako pero sabi nga nila, hindi kami uuwi hanggat hindi ka pa nakasikaso. So, anong oras ka natapos talaga doon sa DFA mismo? 7. 7. So, bakit alas 12 ka na nakauwi, ha? 7. Siyempre, naghintay pa ng masakyan. Tapos, napakahirap papunta dito, Davao. Tapos, magsakay ka na naman ng another bus. So, saan ka dumaan? Sa Davao o sa Tacorong? Sa Davao na po. Iba na naman na po. Ba't hindi ka bumaba dyan sa may kanto natin? Kasi dyan man magdaan yung bus. Hindi man siya first trip sa mga, di ba yun sa kanto na to? Dili man siya makakwandra kay Patakwal naman na tani? Alabel ba? Lahi man ang dalan. Lahi ang dalan. Oh? Lahi ang dalan. No, I mean sa kanto natin, di ba going Davao yan? Dili, ng Takurong lang gid siya makato dito sa Ako na nakikinig sa kanya. Ay, hilo. Ano daw? Dili. Pero anyway, yun nga ang sabi ko kay Bani. Kasi nagtataka ako, gabing-gabi na. Eh, hindi pa ako natulog. Kasi sabi ko, antayin ko si Bani kasi hindi na siya matawagan, hindi na siya nagre-reply. Hindi nag-aalala na ako. Pero talagang alam ko, kaya ni Bani kasi strict smart to. Tapos alam ko, may pera siya. Ang dala niya 2,000. So sabi ko, okay na okay yan. Kayang-kaya ni Bani yan. So ngayon, nakita ko yung guard naka-duty sa subdivision namin. Sabi ko, sir, kako. Sabi niya, ma'am, nakita ko si Bani lumayas kanina, alas 3 ng umaga. Sabi ko, ha? Ano nangyari? Saan pumunta? Lumayas. Alam mo ba, ma'am, lumabas siya ng alas 3 ng umaga? Hindi ko alam.
Joke lang, sabi ko. Alam ko, sir, kasi maganito yun, ganyan na. Okay, hinatid ko siya, ma'am, sa kanto. Sabi ko, sir, di pa nakakauwi si Bani. Sabi ko, pakiusap naman ako, sir. Pag nakita mo, pakisabi, tawagan ako or tawagan mo ko para mapagbuksan ko siya. So, sabi ko kay sa security, abangan niya na lang. Mabait naman yung security namin, pumayag. Maya-maya, hindi sabi ko, alas 12 ng gabi na, wala pa si Bani. Sabi ko, okay lang, alam naman ng security guard ang gagawin. Patulog na ako, guys, no, nakahiga na ako. Bigla siya nag-message sa akin. Sabi niya, madam, andito na ako sa bus station. Hindi pa kompleto yung detalye. Sabi ko, saan bus station? Bus station ng ano? Ng Taguig. Bus station ng Antipolo. Sabi ko, saan na bus station? Sabi niya, madam, bus station na ng Jensan. Sabi ko, okay, wag ka na mag-commute. Sumakay ka na ng motor, diretso na pa uwi ng bahay. So talagang sabi ko sa kanya, ay ano na talaga, uwi na talaga siya. So ngayon, finally, ano nangyari? Natapos mo ba yung application mo? Opo, pero wala na ako nadala yung LBC ng quad para mapakita yun na human yun tanong. Nasa bahay? Pero grabe. Lobat pa jud ko, experience pa jud kayo. Lobat pa jud ko. Never kasi na yung daanan ni Bani. First ever pass. Alright, guys, narinig nyo naman. Ayan, narinig nyo naman ang side ni Bani tungkol sa passport, no? So, parang ikailang ano na ba natin to na nakuha na ng passport? Sino nga ba nabigyan natin ng passport sa buong buhay ko as Princess Higa? Unang-una ko nabigyan ng passport ata si Auntie Christine, no? Yung later na naging jablo ng buhay namin ng mga anak ko. May pinagsisihan man ako, wala eh, no? Whatever happens sa passport niya, ngayon, na nandun na siya sa Uganda, wala na po ako doon, wala na tayong liability. Ang importante may passport siya. Kung saan yung gamitin, bahala na si Batman eh, no? Pero at least we did that. And during that time, kasabayan ko sa idea na yan, si Mr. Higa. So, during that time, maayos naman siya. Hindi naman siya naging jablo, so she deserved that one. Kung ano man yung mga tatak na nakuha niya sa passport niya, she deserved those ones. Pero kung ano man ang mangyari sa passport niya, in the future, wala na po akong pakialam doon. Ang next natin nakuha na ng passport is si Joseph. Of course, sa tulong din ng ating mga tagapagsubaybay no, sa kwento ng aking buhay nung nasa Uganda pa ako, girigalo din yung passport ni Jel and one of our friend, ayun din, no, from London. Sila din yung nagregalo ng passport ni Joseph. So si Joseph may passport na siya. Ang problema, wala siyang mindset na maglabas ng Uganda. So kailangan niya muna i-mindset. So sa Uganda kasi guys, itong passport talagang something na almost impossible to attain. Lalo na pag wala talagang budget. Believe me or not, parang mga nasa 90% pa ata ng total population ng bansang Uganda yung hindi man lang nakatry na magkaroon ng passport. And then ikatatlo natin, I think si Miss Giselle. Yes, Miss Giselle also got her passport, by the way, under my supervision din. Kasi nagplano talaga akong dalhin si Miss Giselle sa Thailand at nakabili na kami ng flight. Unfortunately, hindi kami nakalipad dahil nga nagkaroon siya ng complication and she needed operation. And then, pag sumama si Miss Giselle, delikado talaga para sa kanya. Okay? Kasi parang isang buwan pa lang siya noon na operahan from yung sakit niya na talagang nilaban din ni Miss Giselle. Ikatlo yon. Ikaapat na makukunan sana ng passport pero hindi natuloy. Another staff din natin. So ikaapat yon. Actually si Bani guys, ikalima ko na staff na makukuha na natin ng passport. So pag si Bani naman nagstay sa amin, nagstay sa akin, kapag may mga lakad kami at nagkataon naman na may blessing tayo here and there, talagang kasama din si Bani. And Bani, by the way, deserves it, you guys. She deserves to experience these things hanggang sa hindi siya maging jablo. Hanggang sa tumawa siya, no? Hanggang sa mabait si Bani and alam niya yung responsibilidad niya, alam niya yung kung saan yung boundary niya. Bani, walang problema si Bani sa akin kasi alam ni Bani, yung pinaka-responsibilidad niya talaga is yung mga bata pag wala ako. Makakain yung mga bata at makatulog, lahat sila ay okay. Pag wala ako, okay na sa akin yun. What's good with Bani kasi marunong siyang makipaglaro. Parang mga kapatid niya, yung mga bata. Magaling siya makipaglaro na nag-e-enjoy din siya ako kasi guys, pagod na ako guys. Hindi ko na kaya makipaglaro sa kanila. Ginatry ko man pero napapagod na talaga ako dahil din siguro sa sakit ko, no? But as long as nandyan si Bani,
trusted ko siya na sumabay sa amin ng mga bata. Both local trips namin at saka inshallah international trip. So ngayon, the big question is, bakit nga ba may passport na si Bunny? Bakit nga makinunan ko ng passport si Bunny? Dahil nga, kapag nagkataon na gustong makita ni Mr. Yiga, ano ba tong switch na to? Para saan to? Gustong makita ni, yung gusto mo mag-vlog pero madali kang nadidistract. Kapag nagkataon na gusto ni Mr. Giga makapagkita, gusto niya makita yung mga bata, ay talagang kasama din si Bunny. Talagang dadalhin ko siya kasi syempre, kailangan natin ng backup. Baka may masamang balak ang mga people, no? At least si Bunny marunong mag-taekwondo pag may kailangan. But anyway, another thing is kapag may lakad ako sa Thailand at pwede kong isama yung mga bata, ay talagang matik si Bunny, lalo na mga sale na mga flight. Kasi yan naman talaga yung reason bakit ako nanghanap buhay. Para masama ko yung mga bata na kung pwede ko sila, kung kaya ko silang maisama kapag umaalis ako, kahit na trabaho man yan, at least on the side, makasama ko man lang sila after ko magtrabaho. Kasi sa Thailand, magbebenta naman ako doon, pero sa kanila pa rin ako babalik. O, diba? Sana all tahanan. Tahanan mo ako, di ano daw? Mag-vlog na lang lagi ko, guys. Sample lang gani. Grabe naman kayo sa akin. But anyway, guys, maraming salamat sa suporta ninyo. Sa lahat ng mga nasusuporta sa benta-benta ko, hindi nyo lang nasusuportahan yung maliit kong negosyo, kundi na nyo nasusuportahan nyo din po si Bunny dahil syempre si Bunny ay employed ko. Nasusuportahan nyo si Miss Hana ng Mayumi Thailand Closet na single mom din. Napakilala ko na sa inyo si Miss Hana, hindi pa. Parang hindi pa. Next time ipapakilala ko po sa inyo si Miss Hana, ang pinakabagong staff natin na nagpalit kay Miss Giselle kasi si Miss Giselle po ay okay na siya sa bago niyang trabaho. Si Miss Hana, so far so good, napakabait, napakabuti, napakamahal niya yung trabaho niya. Yan, talagang nagkakasundo kami. Saka ko na lang kayo kwentuhan about kay Miss Hana, but Miss Hana is a single nanay. So every time na bumibili kayo sa akin, ilang tao yung nasusuportahan ninyo. Si Miss Hana na single nanay, si Ate na May na breadwinner at a young age, and breadwinner / nag-aaral si Ate na May, and then si Bunny din na minamahal yung sarili niya, sinusuportahan niya siya. Sarili niya na lang minamahal niya. Kasi si Bunny, guys, wala na siyang mama, wala na siyang papa, wala din siyang mga kapatid. Solo flight lang siya, pero mga jowa, mga 4. So, para matulungan niyo si Bunny na ma-date yung mga jowa niya, joke. Joke lang yan, guys. Huwag niyo seryosohin. But Bunny is very thoughtful and hindi siya madamot eh. Minsan bumibili talaga siya nung nagsasahod siya, pag lumalabas siya, pagbalik niya may dala siya para sa mga bata. 'Di ba? Kaya sabi ko sa kanya, huwag ka magastos para next time, ano yung iregalo mo sa mga bata? House and lot. House and lot talaga. Joke lang yan, Bunny, ha? But yun guys, excited ako para kay Bunny. Pagdating ng passport ni Bunny, magpa-photoshoot tayo. Nakatabi niya yung passport niya. Excited kami na makita yung itsura niya sa passport. Kung okay ba talaga pag picture sa'yo. Ngumiti ka ba doon? Yung buhok mo na parang Justin Bieber, ewan ko na lang. Guys, maraming salamat. Mag-comment kayo down below. And of course, nasa hospital ako ngayon pero lalabas ako, susunduin ko si Mama at si Mayumi kasi dinala ni Mama sa trabaho si Mayumi. Ihatid ko sila pa uwi, din babalik po ulit ako dito sa hospital. But I'll see you more guys on the next episode. Much love, Princess Higa.